Morning, Brother Lem. Amen. Praise the Lord. Good morning po. Pakishare nyo na lang ating video para maabot pa natin yung marami sa ating mga kapatid. Morning, Sister Jasmine. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga sa inyo. Tayo ay nandito ngayon sa Insight, Preaching the Word of God as it is. Naglalayon ito na makapag-aral tayo ng salita ng Diyos, makuha kung ano ang kalooban ng Panginoon at maisagawa ito sa araw-araw. Kaya naman, samahan niyo ako sa kalahating oras na pag-awit, pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Good morning, Brother Dave. Awit tayo sa Panginoon bago tayo magpatuloy sa iba pa nating gagawin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 We will serve the Lord even when trial comes. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning, Brother Anjo. Morning, Sister Jessica. Purihin ang Diyos at samahan niyo ako sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Kunin natin ating mga Biblia kung meron tayong Biblia sa ating harapan at buksan natin sa Gawa chapter 6. Basahin natin mula verse 1 hanggang 15. Sundan po ninyo yung aking babasahin.
Ganito po ang sinasabi. Ng mga araw ngang ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay napabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. Tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi na rapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitalaga sa tungkuling ito. Samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa panalangin at sa paglilingkod sa salita. Nasiyahan ng buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya ng Espiritu Santo, kasama sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na isang naging Hudyo na taga-Antioquia. Kanilang pinaharap sila sa mga apostol at sila ipinanalangin at pinatong ang kanilang mga kamay sa kanila. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Muli po, Pastor Lare. Si Esteban na puspos ng biyaya ng kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga taong, ngunit tumayo ang ilan mula sa sinagoga na tinatawag ng mga Pinalaya at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Cilicia at taga-Asya at nakipagtalo kay Esteban, ngunit hindi sila makasalungat sa karunungan at sa espiritu na sa pamamagitan nito'y nagsasalita siya. Verse 11, na magkagayoy lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na nagsasabi, narinig namin nagsasalita siya ng mga salitang kalapastanganan laban kay Moises at sa Diyos. Kanilang sinulsulan ng mga taong bayan, maging ang matatanda at ang mga eskriba, sa kanilang hinarap, hinuli at dinala sa Sanhedrin. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi na nagsabi, ang taong ito ay hindi tumitigil sa pagsalita ng mga salitang laban sa dakong banal na ito at sa kautusan. Sapagkat narinig namin kanyang sinabi na wawasakin itong si Jesus na taga Nazaret ang dakong ito at babaguhin ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Nakita ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin na nakatitig sa kanya na ang kanyang mukha ay katulad ng mukha ng isang anghel. Praise the Lord. Sa pagkakataong ito, tayo po ay yumuko at tayo manalangin. Ama, purihin ka. Napakabuti mo. Ang iyong salita ay walang hanggan. Ang iyong salita ay hindi magmamaliw. Matatapos ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ngunit ang iyong salita ay magpapatuloy. Walang kahit sino mang makakabali, Panginoon, ng iyong mga salita. Kaya salamat po dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na makaunawa ng salita mo. Hindi lahat, Panginoon, ng tao ay binigyan mo ng karapatan para sa bagay na ito. Kaya salamat, Panginoon, at naway huwag masayang, Panginoon, ang iyong salita sa mga anak mo, Panginoon, na pinili upang ito'y tanggapin. Salamat po, patnubayan niyo po kami. Gabayan, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, no? Tama po na talagang huwag nating sayangin ang salita ng Diyos. Kailangan mabulay natin talaga ito araw-araw dahil binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Good morning, Brother Aaron.
na maunawaan ito. Huwag tayong sumali sa mga taong nagsasabing hindi kaya nating unawain ang salita ng Diyos. Hindi po. Dahil ikaw ay anak, ikaw ang makakaunawa nito. Tayo na mga anak. Walang anak na hindi kilala ang kanilang ama. Napakapangit na bagay kung hahantong sa kalagayan na ang isang anak mismo ay walang kaalam-alam sa kanyang tatay, no? Yung ugali niya ay pinababayaan niya kung ano ang patungkol sa kanyang ama. Wala pong kwenta yung ganung klaseng anak. Ang anak, una, kilala niya ang kanyang ama. Dala-dala nga niya ang apelyido niya. Kagaya din ng Panginoon, kung tinanggap natin siya, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya hindi marapat na ang isang anak ng Diyos ay hindi kilala ang pagkatao o ang kabuuan ng kanyang ama. Ano? Pagamat siya Diyos, na Espiritu, naghayag naman siya sa Biblia sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Isiniwalat ng Panginoong Hesus ang buong kapuspusan ng Diyos upang makilala natin at para lumalim ang ating pananampalataya. Ganito po ang nangyari sa mga bagong unang alagad, no? Sa mga sinaunang alagad ng Panginoong Hesus. Sila'y lubos na lumalim dahil lagi nilang kasama ang Panginoon. Nag-aral sila, nangangaral sila kasama ang Panginoong Hesus. At lahat ng mga itinuturo ng Panginoong Hesus, sinusunod nila. Kaya naman, nung binigay ng Panginoong Hesus ang Banal na Espiritu sa kanila, sila'y lubos na napuspos ng kaalaman. Kaya yung mga experiences nila sa Panginoong Hesus, yung kaalaman nila tungkol sa kanilang mga kautusan sa Biblia, ay hindi nila nakakalimutan. Lagi nilang naaalala. Kaya mga kapatid, isang paraan para malaman natin yung kalaliman ng Panginoon, yung kayamanan ng kanyang karunungan, para malaman natin mabuti yun, huwag tayong magpapabaya na basahin ang kanyang mga salita. Kagaya ng sinabi sa awit, ang kanyang salita ay parang ginto, parang pulot-pukyutan na talaga namang pinagmumulan ng napakatatamis na bagay at napakakahalagang mga bagay. Kung natin pabayaan ito, tayo nga ng mga tao ang laging nangangailangan ng payo sa buhay. Lagi tayong dumadanas ng problema, dumadanas tayo ng mga bagay na kailangang solvein. Tatanong tayo sa tao, pero mga kapatid, kung mayroon tayong sapat na kaalaman patungkol sa Panginoon, patungkol sa Diyos, at sakaling dumating tayo sa mga kalagayang mabigat, nagiging madali para sa atin na magawan ng paraan. Dahil alam natin ang tinatawag natin at ang nagsosolve ng problema natin ay ang Diyos. Kahit po anong uri ng tao nagkakaroon ng problema, kahit siya'y mahirap, kahit siya'y mayaman, kahit siya'y hindi dukha, kahit siya'y hindi nakapag-aral, kahit siya'y nakapagtapos ng pag-aaral, lahat po'y dumadanas ng kakulangan, lahat ay dumadanas ng problema. At tanging ang solusyon na tama ay ang malaman mo ang panukala ng Panginoon at mai-apply mo sa iyong buhay. Kaya huwag tayong lalayo, huwag tayong magmamapuri na kaya natin ang laban na ito sa pamamagitan lamang ng ating lakas. Hindi po yun mangyayari. Dahil tayo ng mga anak ng Diyos, tanging ang pinagkukunan lamang natin ng lakas
na tamang dapat doon tayo kumuha ay ang Panginoong Hesus, ang Banal na Espiritu, ang Ama. Wala na pong iba. Kaya dito sa kwento na to, simple lang po ito, no? Nagpumili ang mga alagad ng 7 mga katuwang pa nila sa gawain. Lumalaki na po ang bilang ng mga mananampalataya na pinagtulong-tulungan nilang 12 na mahayagan ng mga tao. Meron silang objective na yung mga babaeng balo na wala ng mga pinagkukunan ng ikabubuhay, tinutulungan nila at pinakakain po yon, no? Ang mga naghahandog nung una, naghahain sa hapag ay ang mga alagad. Pero dahil dumadami na, nangangailangan na sila ng mga taga-hain, katuwang nila sa loob ng unang nabubuong iglesia. Kaya dito nabuo yung tinatawag na diakono. Dito nabuo yung salitang diakono. Sa kanila ay nag-umpisang mangyari. Ang ibig sabihin ng diakono, mga taga-tulong, pangangalaga, katuwang ng mga alagad ng araw. Kaya sa church po, sa mga kasalukuyang iglesia, ang pastor po ay humahanap ng mga ng mga katuwang sa loob ng church, mga tutulong sa loob ng church. Yung iba pong church, sumobra naman yung pagbibigay nila ng karapatan sa mga deacons na ginawa pa nila itong board of directors, board of deacons, na ang nangyari sa panahon ngayon, kaya pumangit yung kalagayan ng ibang pamamahala ng ibang iglesia. Hindi mo sinasabi kung totally pumangit, pero hindi nakabuti dahil yung kapangyarihan na hindi dapat sa kanila na ibibigay ay naibigay. Sila yung nagiging decision making body ng church na kung hindi sila ang magdidesisyon ay hindi pwedeng ipatupad ng pastor. At yun po ang hindi nakakabuti, yung intervention ng Panginoon sa mga pastor na nagiging pakikipag-usap sa kanila para sa buong iglesia ay nababago dahil sa mga panukala na hindi na halos sa kanya nagmumula, kundi sa mga katuwang. Natandaan natin, yung mga deacons ay katuwang lamang ng pastor at hindi sila binigyan ng karapatan para magdesisyon ng lubos sa loob ng church. Tandaan po natin yun. Kaya mapansin niyo dito sa ating church, bagamat mayroon tayong mga katuwang sa ating paglilingkod, may mga ginagamit sa loob ng church na sa mga ganitong bagay, nag-a-assign tayo sa iba't ibang gawain, sa paglilinis, sa paghahain, sa pupuri, sa pag-awit, sa iba't ibang paraan, sa pagtuturo, ay ganoon ang ating ginagawa. Pero hindi na tayo bumuo ng lagpas pa doon dahil magiging delikado po. At sa totoo lang po, lahat ng ginagamit sa church, kagaya po pagka tuwing Sabado naman, dito po sa Dorothy Church Pandi, ay nagsasama-sama po lahat ng ginagamit ng Panginoon para sa kanyang gawain. Nagkakaroon po ng aralan at nagkakaroon ng Bible study bago mag-umpisa, panalanginan, bago mag-umpisa ang gawain ng pagpapractice. No? Kaya bawat isa po ay tinuturuan din natin na matuto ng salita ng Diyos. At umaasa din naman po, natural, ang inyong pastor, na pagdating ng panahon ay
maisalin sa bawat isa sa inyo yung kakayahan na manguna rin sa mga gawain, tumulong sa gawain, hindi lamang po sa panahon na nandito lang sa church at tutugtog at aawit, kundi kung saan po kayo nandoon ay maganap ninyo ang inyong mga katungkulan bilang mga anak ng Diyos. Kasi kung mapansin natin dito, yung mga napili na 7 diakono ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Sabi dito po sa verse 5, nasiyahan ng buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili sina Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo. Sama sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na mga unang katuwang ng mga alagad sa paglilingkod. Sila ay puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid na ginagamit sa gawain ng Panginoon, unang taglayin ng bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo at maging sa atin, sa akin, bawat isa, kahit kanino, yung katangian na to, na dalawa lamang ang hinihingi ng Panginoon. Dahil pag nagawa natin yung dalawa na yon, ay masasawop na natin ang kabuuan ng katangian ng isang anak ng Diyos. Una, puspos ng pananampalataya. Tandaan po natin, bawat isa po sa ginagamit ng Panginoon, huwag kang magpagamit sa Diyos na ang motibo mo ay gusto mo lang na tumugtog, gusto mo lang umawit, gusto mo lang yung isang bagay na yun. No? Pero wala kang pananampalataya, mahina. Hindi po yun magiging maganda. Ang iyong paglilingkod sa Panginoon, kapag ka kulang sa pananampalataya, ay delikado. Maaaring hindi ka makapagpatuloy sa iyong paglilingkod. Maaaring hindi ka makapagpatuloy sa iyong paglilingkod dahil may kulang yung pananampalataya. Kasi lahat nga ng tao ay dumadanas ng problema. Hindi porki ikaw tumutugtog, ikaw naglilingkod sa iba pang gawain sa loob ng church na atasan ng pastor, ng mga bagay na gagawin. No? Hindi ka na mananampalataya ng malalim. Delikado kasi pwede kang makabitaw, pwede kang mapasok ng ibang turo at pwede mong mapanghawakan yung mga turong mali. Kung papansinin ninyo, yung 7 deacons ay meron isa doon na sumablay. At ito'y base sa mga scholars, si Nicolas ay isa sa mga taong nalihis ng katuruan sa mga naitalaga noong araw. Kaya magkaroon ng tinatawag na Nicolaita. At ito'y mula kay Nicolas na nalihis ng aralin. Kaya kailangan sa isang mga naglilingkod sa loob ng church, hindi naman sila lang, pero dapat mapakitaan natin bilang mga lingkod na may mas malalim tayong pananampalataya kaysa sa mga ordinary members. Hindi maaaring makitaan tayo na parang tayo pa yung kinukulang sa pananampalataya at pagtitiwala natin sa Panginoon. Hindi po dapat makitaan tayo ng mga ganung bagay. Bagamat tayo binabatbat din ng problema, kailangan mapagtagumpayan po natin yon at dapat malaman natin kung paano mangyayari yon. Una nga ay puspos dapat tayo ng pananampalataya. No? Malalim ang ating pananampalataya. At isang paraan para lumalim ang pananampalataya ay yung makilala mo ng lubos ang Panginoon. Ayan na ang Biblia.
nahayag na ang Biblia, hindi pinahihintulot ng Diyos na mawasak ito. Bagamat dumating tayo sa dark ages nung araw na pilit na ang Biblia ay sinisira, inaalis sa sirkulasyon. Pero dahil ito'y ipinahayag na ng Diyos, hindi na ito maaaring mawala pa. Mawawala ang lahat. Langit at ang lupa, tambulaklak sa parang, sabi ng Biblia, pero yung kanyang salita, hindi yan magnamaliw, magpakailanman, hindi yan mababago. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Siya mismo ito, kaya hindi ito magbabago. Kahit anong uri ng pagsira sa salita ng Diyos, hindi magtatagumpay. Iyan yung bagay na dapat nating pinalalago sa ating buhay para lumalim tayo sa pananampalataya. Huwag tayong pumayag na hindi natin ito nababasa. Kasi kapag hindi natin yan ginawa, manghihina po yung ating espiritu. Sinabi ng Biblia, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita din ng Panginoon. Tandaan po natin, ang katawan, opo, nangangailangan niya ng pera, panggastos para sa kakainin at sa mga idadamit. Pero hindi itong laman ang mananatili. No? Hindi itong katawan na binubusog mo at pinag-e-enjoy mo sa buhay, hindi ito ang magtatagal. Ito ay mawawasak, masisira. Bibigyan lang tayo ng isang panibagong katawan na hindi na itong katawan na ito na corrupt at madaling masira o madaling mabulok. Na nakakalungkot, ito ang pinaghahandaan ng mga tao. No? Ito yung pilit na binubusog ng mga tao. Maraming pupunta sa ibang lugar, nagsasaliksik ng mas maraming pagkakakitaan. Tapos pagdating ng problema, hindi naman kayang solusyonan ng pera ang problema. Sa Diyos din naman tatakbo. Wala naman din ibang hihingian kundi ang Panginoon. Pag nakita ng Panginoon na hindi ka naging taos, no, sa iyong paglilingkod at pananampalataya sa Kanya, paano siya gaganahan na tulungan tayong isolve yung problema? Alam niya na hindi naman tayo sa Kanya nagbababa. Hindi naman tayo sa Kanya nagpapakabusog. Kundi sa kung ano pa mang bagay, yung gusto ng laman. Hindi lamang po bisyo, mga kapatid, yung tinutukoy ng salita ng Diyos na tungkol sa laman at tungkol sa spirito. Pag sinabing tungkol sa laman, yung mga bagay na naglalayo sa iyo para alamin ang salita ng Diyos. Kaya nga po gumagawa tayo ng paraan para mga kapatiran natin mabasa ang Word of God. Kahit na parang ang dating as pastor, ang dami namang good morning Sister Juliper. Si pastor, dami namang pakulo. Gumagawa pa ng ganito. Mga kapatid, tulong lang yun para makagawa tayo ng paraan na ikaw ay makapagbasa ng salita ng Diyos. Kasi kung sa ganang iyo lamang ay nahihirapan kang basahin ng salita ng Diyos, maliban na lang kung magkakaroon ka ng sariling pagnanasa, ng desire para basahin talaga ang salita ng Diyos. Nakakalungkot kasi isang beses ako'y tanong at talagang marami yung hindi nakakagawang basahin ng salita ng Diyos. Samantalang kailangan na mabasa natin ito para lumalim ang ating pananampalataya. Kaya po, nadidisorient ang isang tao o nawawala sa hulog ang isang tao pag dumadating sa puntong parang wala na siyang nagiging solusyon sa kanyang buhay. Lalo na pag dumadating sa pagkakasakit, pagdating sa mga panahon na pinukulang na sa pananalapi,
o kaya sa relasyon, nagkakaroon ng problema sa relasyon, nadidisorient ang tao o nagugulo ang buhay niya. Pero alam nyo, ang mga taong nasa Diyos, ito'y nagpapatuloy, ito'y hindi natitinag, ito'y lalong sumisigla, hindi ito nai-stress. Kasi pagka binasa mo ang salita ng Diyos, ang Panginoon mismo, tatanggalin yung stress, nakapakapangit nung laging bukang bibig ng tao na ito, stress. Ito po, stress. Kamusta? Ito po, stress. Ganyan, ano. Oo po, nai-stress tayo dahil may laman. Good morning, Sister Helen. May laman na napapagod. Pero pag binasa mo ang salita ng Diyos ng patuloy-tuloy, nasasapawan nito yung mga pakiramdam ng laman. Dahil malakas ang spirito, na-overpower nito yung laman. Kaya kahit meron tayong iniinda na problema sa puso, emosyon, na masakit, problema sa isip, masakit ang ulo, nakaka-stress, problema sa pisikal, masakit, naramdaman, laging may naramdaman masakit, laging iniinda, nahihilo, nalolow blood, pag alam natin yung salita ng Diyos, nasasapawan nito yung lahat ng bagay na yun. Kaya kahit nakakaramdam tayo nito, hindi tayo na-stress. Hindi tayo nagiging emotional. Pangit na isang anak ng Diyos, nabibigyan pa ng titulo na imo. Like, ikaw pa, yung imo. Morning, Sister Luis, Angelica Ochea. Hindi po ganun marapat. Sabi, yung 7 deacons ay puspos ng pananampalataya. Kaya sila nakapaglingkod. Kaya pansinin nyo, si Esteban, yung nakipag-usap sa maraming taong uri ng tao, walang manalo. Kasi puno siya ng pananampalataya at ng Espiritu ng Panginoon. Kaya kahit siya i-stressin sa pamagitan ng may ginawa sa kanila, yung mga taong nahayagan niya ng ibang nakapakinig na ayaw sa kanyang sinabi, maraming tumanggap nung siya naghayag, si Esteban, maraming sumampalataya. Ang sabi dito, maraming pari ang nanampalataya. Imagine, mga pari pa nung araw yung sumampalataya sa Panginoon Jesus sa pamamagitan ng Esteban. Okay, good morning, Pastor MJ. At ang problema, kahit may mga nanampalataya, mayroon ding against. Kaya ganyan talaga sa buhay natin, may against din sa atin. Pero kahit dumating yung pagkakataon na may mga gumagawa ng hindi mabuti para sa atin, mayroong mga nag-iisip ng pagtatangka na hindi mabuti. Dahil sa kapuspusan ng Banal na Espiritu, at dahil sa kapunuan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, dahil basa tayo ng Bible, hindi natatalo yung mga alagad. Lumalakas pa sila. Kaya pag tinitingnan sila ng mga tao, sabi, ang tingin sa mukha ni Esteban, parang mukha ng anghel. Kaya tayo mga anak ng Diyos, dapat mangyari din sa atin yung kalagayan na ito dahil sa kapuspusan ng Banal na Espiritu at ng pananampalataya. Ang tingin ng mga tao sa atin mukhang anghel. Ang problema, pag nakita ka, hindi ka nagbabasa kasi ng Bible, malalaman kasi mga kapatid kapag ikaw ay full of stress o talagang stress na stress sa buhay, paano bang masabing ikaw ay anak ng Diyos? Ang nakikita sa iyo parang hindi ka anak ng Diyos. Parang kulang na kulang ka sa pananampalataya. Parang ang walang Diyos. Hindi po dapat ganoon, mga kapatid, Dapat ang lumitaw sa ating pisikal na katawan yung kagandahan ng Panginoon. Kahit na tayo patanda, hindi stressful yung ating itsura. Hindi parang pinagsakloban ng kabi-kabilang saklobs o ng buong mundo. Hindi po ganoon. Dapat
Ang nakikita sa ating pisikal na katawan ay yung kabutihan, kagandahan ng Diyos. Ang tingin na nga nila kay Esteban, anghel. No, marami po din silang problema noon. Di sila, ito nga, ginagawan pa ng evil plot. Ginagawa sila ng evil plot ng mga tao, ng mga nasa paligid. O ano ba yon, masasamang bagay. Na pinagtatangkaan sila, pinagbibintangan sila, na sila nagkakalat ng maling balita. Ginagawan sila ng di mabuti, pero hindi sila nai-stress. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, katuwang sa gawain ng Panginoon, magpuno tayo ng kanyang salita upang tayo lubos na mapuspos. Mga kapatid, yung kapuspusan ng Panginoon, hindi lubos na mangyayari. Gusto natin mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Hindi yan lubos na mangyayari kapag nakikita ng Diyos yung level o yung degree ng iyong pananampalataya ay mababa. Morning, Sister Elsa. Si Chaco Bigtas, good morning po. Ang kapuspusan na dadating sa isang mananampalataya ay magbabase sa karamihan ng kaalaman niya sa salita ng Diyos. Oo, naantig ang ating damdamin pag nakakarinig tayo sa mensahe ng mga bagay na nakakaantig, pero hindi po yun doon dapat natatapos. Dapat po ang kapuspusan ng Panginoon, hindi mo pa naririnig magsalita ang pastor na nagsisermon, umaawit ka pa lang sa Diyos dahil ikaw ay nagpupuri ng lubos at totoo sa Kanya dahil alam mo ang Kanyang mga salita, alam mo yung Kanyang mga pangako. Doon pa lang pupuspos ka na. Marami pupunta sa church, hindi alam ang motibo ng pagpunta. Ang iniintay kung ano lang yung basta maririnig. Tama naman po na may marinig sa mga lingkod ng Diyos na mensahe. Pero lalong may enjoy mo yung mensahe ng Panginoon na dadating sa iyo kapag umpisa pa lang, nakita na ng Diyos yung motibo ng iyong puso sa pagpunta. Na ikaw ay sumasamba, ikaw ay nakaredy magpuri, ikaw ay hindi apektado ng mga pangyayari sa labas. No? Na kahit ang dami mong pinagdaanan, pero pinagtatagumpayan mo yung pagdalo sa gawain, pagdalo sa prayer meeting, pagdalo sa Sunday worship service, pagdalo sa mga pagpapractice, na kahit punong-puno ng kapaligid na hindi mabubuting bagay, sabi ka na pumunta sa church, sabi ka na maglingkod sa Panginoon, sabi ka na mag-share ng Word of God. At walang maniniwala sa iyo kapag kayo nag-share ng Word of God kung wala kang makitang kalaliman ng pananampalataya mo sa pamagitan ng kaalaman mo sa salita ng Diyos. Hindi mo maibabahagi ito kasi wala kang kaalaman. Kaya mga kapatid, panghawakan natin yung nabasa natin. Kailangan tayong mapuspos ng pananampalataya. Kailangan nating mapuspos ng banal na Espiritu. The only way para doon ay magpalalim tayo sa pagbabasa, makilala natin ng lubos kung sino yung ating pinaglilingkuran, ang Panginoong Hesus, ang Banal na Espiritu, ang Ama, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Pag binasa natin ito, simula Old Testament hanggang New Testament, hanggang sa katapusan ng kwento ng Biblia, lalalim ka, aasa ka na lang talaga na kahit Panginoon, nahihirapan ang aking katawan, nagiging maligaya tayo dahil mayroong pag-asang parating na alam natin na magbe-benefit tayo ng mga tumanggap, magbe-benefit tayo ng mga nagbigay ng buhay natin sa Panginoon. Morning, Sister Reynales. Okay, mga kapatid, dun sa mga medyo huli na tumuhay, may advice po ako sa inyo na umpisahan nyo pong muli
yung pag-aaral upang makuha ninyo yung kabuuang itinuro ng konteksto. Bakit humantong tayo sa mga bagay na ganito ang naituro? Kasi may kabuuang konteksto po na pinag-aaralan tayo kung ano yung kabuuang tinuturo ng Panginoon. Una sa mga sinuunang alagad at magpahanggang ngayon para naman ito sa ating lahat. Maraming po salamat mga kapatid. Mamaya po meron tayong prayer meeting muli. No? Magpalalim tayo sa Panginoon na nating paglaanan ng lubos yung para lang sa kakainin natin. Nakakalungkot para sa Panginoon yun eh. Yung alam niya na parang ang gusto mo lang kabubusog mo lang ng physical mong katawan. Pero yung kabubusog ng yung spirito ay parang tinatamad niya. Huwag po natin hayaang mangyari yun. Pumunta po tayo sa church. Iyayin natin yung mga kaibigan natin. Kahit sila'y wala pang kaalaman, pahayag natin sa kanila na ang pagpunta natin sa church ay hindi sa kung ano pa mambagay. Hindi sa paglipat ng relihiyon. Hindi sa pagtupad sa mga bagay na ipinatutupad. Tandaan niyo po yun. Hindi tayo maliligtas sa pamagitan lamang ng pagtupad sa batas o ng kahit ano. Ang kailangan ay maging matuwid ang ating mga puso sa kanyang harapan. Kailangan ay magkaroon tayo ng tama na pakikipagrelasyon. Opo, marami pong nagsasabing sila'y may relasyon sa Panginoon at kilala nila ang Panginoon Jesus. Pero, hindi nila alam kung paano yun itatama. At gagawin po natin yun sa patuloy nating pagdalo sa loob ng iglesia. Kaya yung mga nakakinig nito, saan merong malapit na iglesia sa inyo, punta po kayo doon. Kahit po ano po kayong reliyon, kahit na Katoliko, kahit Iglesia ni Cristo, kahit Mormon, kahit paano po, kahit Muslim, naghahinahamo po kayo. Ang Diyos po natin ay buhay. Nagbabago ng buhay ng tao. No? At nagbibigay ng pag-asa sa tao na malaman niya na pagdating ng panahon, meron siyang tatanggaping pagpapala sa Diyos. Hindi lang pinansyal, material na pagpapala, kundi walang hanggang pagkapiling natin sa Diyos natin. Amen. Purihin po ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga salita. Pagbabayin niyo po kami lagi ng iyong banal na Espiritu sa mga bagay na aming natutunan. Lumalim nawa kami at huwag nawang mapabayaan ng inyong mga anak ang patuloy na pagbabasa ng iyong salita. Makapagbigay ng panahon, magkaroon po kami ng lubos na kahihiyan na magawa namin mas mabuti pa kaysa sa dati yung aming mga bagay na dapat ginagawa, ang pagbabasa at ang paglilingkod sa inyo. Marami pong salamat. Patnubayan niyo po ang inyong mga anak na maghahanap buhay. Naway, huwag nilang makalimutan ng iyong salita sa kabila, Panginoon, ng kanilang pagpapagal para sa pagkain. Nawa, Panginoon, magpagal din ang bawat isa sa kanila sa inyong mga salita. Purihin po kayo. Maraming pong salamat. Bayan niyo po kami. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you all po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At ang bawat isa sa atin ay magamit na lubos ng Panginoon. God bless you.